Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, panibagong aral na naman ang tatalakay natin ngayon. At ito ay ang tungkol sa mga alituntunin ng sala sa araw ng Biyernes, o ang tinatawag na Salat al-Jum'ah. Una, ang tungkol sa kahulugan ng sala na ito. Ito ay tinawag ng ganito dahil sa pagkakaroon ng maraming bilang ng tao at sa pagtipo-tipo nila sa araw na ito. Kaya nga naman, ito ang itinuring na pinaka dakila o pinakamainam sa mga araw ng linggo. Batay sa sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yawmul jum'ah. Ang pinakamainam na mga araw ninyo ay ang araw ng Jum'ah. Ito nga ang binansagan na, kumbaga, pinuno ng mga araw sa loob ng isang linggo. Ang tungkol naman sa pagkaobligado nito, ang pagdalo sa sala ng Jum'ah ay tungkulin ng bawat Muslim, lalaki man o babae. Maliban na lamang sa 5. Una, ang alipin. Pangalawa, ang babae. Pangatlo, ang bata. At pang-apat ay ang may karamdaman. At ang pang-5 ay ang taong nasa paglalakbay. Tungayan natin dito ang bilang mga patunay na nagpapatotoo sa mga ito, na sa kanila ay hindi obligado ang pagdalo sa sala sa Jum'ah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa 4. 'Abdun mamluk aw imra'ah aw sabiyyun aw marid. Wa 'an ibn Umar 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laysa 'ala al-musafir jum'ah. Sa dalawang hadith na ito, pinatunayan niya yung 5 nabanggit ay hindi obligado sa kanila ang pagdalo sa araw ng Jum'ah o sa dasal sa Jum'ah. Ang isang alipin, ang babae, ang bata, ang may karamdaman at ang taong nasa paglalakbay. Ang kahigtan naman ng araw ng Jum'ah, matutunghayan sa banal na Quran sa Suratul Jum'ah, aya 9, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salah min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ang ibig sabihin nito, o kayong mga sumasampalataya, kapag itinawag na ang pagdarasal sa araw ng Jum'ah, dapat ay magmadali kayo sa pagpunta sa tahanan ng Allah, na kung saan doon ay sinasambit ang pangalan ng Allah. At mangyaring iwanan na ninyo ang inyong mga tindahan, sapagkat yun ang higit na mas mabuti para sa inyo kung ito ay nalalaman lamang ninyo. Matutunghayan naman natin sa naiulat ni Abu Hurairah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, na siya ay nagsabi na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, khairu yawmin tala'at alayhi shams yawmul jum'ah fihi khulika Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawmil jum'ah, rawahu Muslim. Ang pinakamainam na araw na sinisikatan ng araw ay ang araw ng Jum'ah, sapagkat
Sa araw na ito, nilikha si Adan. At sa araw ding ito, ipinasok siya sa paraiso. At sa araw ding ito, ipinagtabuyan siya sa paraiso. At hindi darating ang oras ng paghukom maliban sa araw ng Jum'ah, isinalaysay ni Muslim. Ang isusunod natin talakayin dito ay ang tungkol sa babala sa pagsasawalang bahala nito. May mga tao na hindi niya binibigyan ng halaga ang sala sa araw ng Jum'ah. Kaya tunghayan natin ang mga sumusunod na hadith upang mapatunayan natin na sadyang mabigat na babala ang siyang ipinapaalaala sa atin ng ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Al-Ja'ad Ad-Damari ay nagulat na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man taraka thalatha jum'in tahawunan biha, taba Allahu ala kalbihi." Rawahu Ahmad. Nang ibig sabihin ito na sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang hindi dumalo ng 3 Jum'ah, ito ay dahil sa pagsasawalang bahala nito, papasakan ng Allah ang kanyang puso dahil dito. Nang ibig sabihin, hindi na siya magkakaroon pa ng sigla o kagustuhan ng pagdalo nito. Nang ibig sabihin, kapag hindi na dadalo ang tao sa sala sa Jum'ah, siya ay titiwalag sa kanyang pananampalataya. Ayon naman sa naiulat ni Usama ibn Zaid, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka thalatha jumu'atin min ghairi 'udhrin kutiba minal munafiqin." Nang ibig sabihin ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang hindi dumalo ng 3 Jum'ah nang wala namang katanggap-tanggap na dahilan, siya ay itatala na kabilang sa mga mapagkunwari o mga ipokrita. Ang tutungayan naman nating isusunod dito ay ang tungkol sa mga kondisyon ng sala sa Jum'ah. Una, ang oras nito. Ito ay tulad ng oras ng sala sa duhur. Walang pagkaiba. Dahil naiulat ni Anas bin Malik, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa ng Jum'ah nang lumihis na ang araw sa katanghalian ng tapat. Ibig sabihin, katulad sa oras ng adh-dhuhr. Pangalawa, ang bilang ng mga tao. At ito ay hindi dapat bababa ng 3 kasama na doon ang imam. At ang pinakatumpak na opinyon tungkol dito sa bilang ng dumadalo sa araw ng Jum'ah, ito ay maaring mabuo o isagawa kahit paman ito ay 2 lamang katao pataas. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-ithnan fama fawqahuma jama'a." Ang 2 pataas ay itinuturing na sama-sama o jama'a. Ang ikatlong kondisyon, khutbatan. Kinakailangang maisagawa ang 2 talumpati o 2 khutbah. At ang mga pamagat nito ay kinakailangang tumatalakay sa pagbuo at pagkatatag ng ating pananampalataya, at kinakailangan ding mabigyan ng solusyon ang mga kasalukuyang hinaharap ng mga suliranin ng mga Muslim. Si Ibn Umar ay nagsabi, "Kana an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu khutbatain wa huwa qa'imun, yafsilu bainahuma bijulus muttafaqun alayh." Na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtatalumpati ng 2 habang siya ay nakatayo at pinapagitna nito ng pag-upo. Ibig sabihin, may pag-upo sa pagitan ng 2 khutbah. Ito ay pinagkaisang isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim. Pang-4 na kondisyon ng sala sa Jum'ah, ito ay binubuo ng 2 raka'ah at pinapalakas ang pagbasa sa Al-Fatiha o ng mga iba pang mga surah. Batay sa naitala ni Umar, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah,
sinabi niyang, Salatul Safar raka'atan, wa Salatul Jum'a raka'atan, wal Eid raka'atan, tamamun ghayru qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ang sala sa paglalakbay ay binubuo ng 2 rak'ah, ang sala sa Jum'a ay binubuo ng 2 rak'ah, at ang sala sa Eid ay binubuo ng rak'ah. Ito ay isang ganap at hindi pagkukulang, walang pagbabawas. Ito ay ayon sa pahayag ng ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang punto doon yung sinabi niyang ang sala sa Jum'a ay binubuo ng 2 rak'ah. Ibig sabihin, ito ay binubuo ng 2 rak'ah at 2 khutbah o talumpati. Ngayon, may mga katanungan, halimbawa, kailan ba naaabutan ang sala sa Jum'a? May mga tao kasi na lagi nang nahuli sa pagdalo sa Salatul Jum'a. Kaya, bigyan natin dito ng puna, kapag ka ang isang tao ay inabutan ang imam sa kanyang ikalawang ruko o di kaya sa kanyang pagyuko sa ikalawang rak'a, ito ay kanyang naabutan. Kapag ka inabutan ng tao na ang imam ay nakayuko sa ikalawang rak'a, ibig sabihin nito, inabutan niya ang Jum'a. Dahil naiulat ni Abu Hurairah na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Man adraka rak'ah min salatil Jum'ah faqad adraka as-salah. Nang ibig sabihin nito, ang sino mang umabot ng rak'ah sa sala sa Jum'ah, tunay na inabot niya ang sala. Nang ibig sabihin, kukumplituhin niya at gagawin lang niyang 2, hindi 4. Samantala, kapag ka ang tao ay pumasok matapos na umangat o bumangon ng imam sa ikalawang rak'ah, bumangon na siya sa pagkakaruko sa ikalawang rak'ah, sa madaling sabi, hindi niya inabutan ang Jum'ah at kailangan niyang magsala ng duhor ng 4 na rak'ah. Ito ang opinyon ng pinakamarami sa mga scholar. Samantalang si Abu Hanifa at si Abu Yusuf, ipinahayag nila na ang sinumang inabutan ang tasyahud ng imam, ibig sabihin hindi pa nakapagtaslim, yung huling tasyahud, tunay na inabutan niya yung al-Jum'ah. Kaya tatayo siya at isasagawa niya ang 2 rak'ah pagkatapos ng pagsalam ng imam at matatanggap at magiging buo ang kanyang Jum'ah. Ito yung opinyon ni Abu Hanifa at si Abu Yusuf. Ang mga kaaya-aya namang ginagawa sa Jum'ah, ang pagsasagawa ng sunnah bago ang Salatul Jum'ah. Ibig sabihin nito, hanggat hindi pa dumarating ang imam, ay malayang magsagawa ng sunnah ang tao. Subalit, kapag ka dumating na ang imam at siya nakapagbati na ng salam, ibig sabihin nakapag-umpisa na ang Salatul Jum'ah, wala nang sunnah ang dapat isasagawa, maliban na lamang sa Tahiyatul Masjid. Dahil ito ay maaring isagawa kahit pa kasalukuyang isinasagawa ng imam ang khutbah. Kaya nga lang dapat ito ay pinapaikli at minamadali sa tamang pamamaraan ito. Maliban na lamang kapag ka ang tayo pumasok na ito ay nasa huling bahagi na ng huling khutbah, yung pinakahuling khutbah, mas mainam na wag na siyang magsala kahit Tahiyatul Masjid dahil napaka iksi ng oras nito. Samantala, ang pagsasagawa naman ng sunnah pagkatapos ng sala, ito ay binubuo ng 4 na rak'ah sa masjid o di kaya 2 rak'ah sa bahay. Tungayan natin ang naiulat ni Abu Hurairah na siya ay nagsabi, Qala Rasulullah sallam, Idha salla ahadukumul Jum'ah, falyusalli ba'daha 4. Nang sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, kapag ka ang isa sa inyo ay nakapagsala ng Jum'ah, siya ay magsagawa ng volunteer na sala na 4 pagkatapos nito. Samantala, mayroon naman naiuna si Ibn Umar tungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'da al-Jum'ah hatta yansarif fayusalli rak'atayn fi baytih. Na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagsasala pagkatapos ng Jum'ah hanggat hindi siya umaalis at nakakauwi sa bahay, doon ay kanyang isinasagawa ang 2 rak'ah.
2 raka sa bahay. Ngayon, kung titignan natin ang 2 hadith na ito, parang may pagkakasalungatan ng konti. Pero pagka ito'y pinagtugma natin, na ang ibig sabihin nito, kung ang tao ay magsasala ng 2 raka, dapat ay sa bahay na lang niya isasagawa. At kung siya naman ay nais magsagawa ng sunnah na sala sa masjid, siya ay magsasagawa ng 4 na raka na binubuo ng tigda 2 raka. Ang mga bagay naman na kinasusuklaman, hindi magandang ginagawa habang isinasagawa ang al-khutbah. Una, hindi pinahintulot ang pagsalita habang ang imam ay nagtatalumpati. Tunghayan natin ang naiulat ni Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, "Idza qulta li sahibika yawm al-jum'ah ansit wal imamu yakhtub faqad lagawt." Nang ibig sabihin ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ka ikaw ay nakapagsalita sa iyong katabi, sa iyong kasamahan, sa araw ng Juma na tumahimik ka, habang ang imam ay nagtatalumpati, magkagayon, ikaw ay nakagawa ng pagkakamali. Nang ibig sabihin ng pagkakamali, maaring nawawalan ng kaganapan ang sala mo sa Juma. Pangalawa, na hindi karapat-dapat ginagawa ng tao sa sala sa Juma ay ang pagkaabala sa mga bagay-bagay habang nagtatalumpati ang imam. Sapagat sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man massal hasa faqad laga." Sahahahu at-Tirmidhi. Nang ibig sabihin ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang humawak ng tungkod o stick, tunay na siya ay nakagawa ng kamalian. At ang iba pang nais nating linawin dito ng mga bagay na hindi dapat ginagawa sa araw ng Juma sa loob ng masjid, hindi nararapat sa isang tao na hinahakbangan ang mga taong nasa unahan niya sa loob ng masjid. May mga tao kasi huli nang dumarating, nagpupumilit pumunta sa unahan. Kaya ang nangyayari, hinahakbangan niya yung mga taong dinadaanan niya at kuminsan ay naapakan niya, naipit niya, kaya ito ay ipinagbabawal. Hindi dapat ginagawa. An Abdullah ibn Busr radiyallahu an qal, "Ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yawm al-jum'ah wan nabiyyu yakhutubu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijlis faqad adayta wa anait." Rawahu Abu Daud. Si Abdullah ibn Busr, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, ay nagsabi, may isang lalaking dumating sa araw ng Juma na hinahakbangan ang mga balikat ng tao, samantalang ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtatalumpati. Kaya sinabi ng sugo sa kanya sallallahu alaihi wasallam, "Maupo ka dahil ikaw ay nakakapinsala at dahil sa ikaw ay huli na ng dumating." Kaya ang mga bagay na ito hindi dapat nating ginagawa, iwasan hanggat maari upang makamit natin ang ganap na gantimpala ng sala natin sa Juma. Ano naman ang mga magagandang bagay na dapat nating ginagawa sa araw ng Juma? Una, ang pagligo at ang pagsuot ng pinakamagarang damit. An Abi Sa'id radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. رواه أحمد والشيخان. Si Abu Sa'id, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, ay nag-ulat tungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam na sinasabi niya, tungkulin ng bawat Muslim ang maligo sa araw ng Jum'ah at magsuot ng pinaka maganda sa kanyang damit, at kung siya ay may pabango, dapat siyang magpahid nito. Isinalaysay ni Ahmad at ng 2 mga dakilang sheikh. Pangalawa, na kay inam na ginagawa sa araw ng Juma, ang maagang pagpunta sa masjid. An Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man igtasala yawm al-jum'ah ghasla al-janaba thumma raha faka'anna qarraba badana wa man raha fi as-sa'a ath-thaniya faka'anna qarraba baqara ومن راح في الساعة الثالثة فكأن قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة
فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر رواه الجماعة وجماعة إلا ابن ماجه. Si Abu Hurairah, sumakanya nawang kaluguran ng Allah, ay nagulat ng Propeta SAW ay nagsabi, ang sino mang naligo sa araw ng Juma ng tulad ng pagligo ng sa Al-Janaba, ibig sabihin, kinakailangan mabasa ang buong katawan, at pagkatapos ay nagtungo siya sa masjid para bagang siyang nakapag-alay ng isang camel. At sino naman ang nagpunta sa kasunod na oras ay para bagang nag-alay siya ng baka, at ang sino naman ang sumunod pagkalipas ng isang oras ay parang nag-alay ng napakatumpak na tupa, at ang sino namang sumunod na dumating pagkaraan ng isang oras ay parang nag-alay ng manok, at sino man ang sumunod nito pagkaraan ng isang oras o sa ikalimang oras na ay parang nag-alay ng itlog. Subalit kapag lumabas na, ibig sabihin dumating na ang imam, ang mga anghel ay darating na rin at hindi na nila itatala ang mga taong dumarating pumapasok sa masjid sapagkat sila ay kasamang makikinig sa talumpati. Pangatlo, mainam ang maging madalas ang pagpapala sa Propeta SAW. Dahil sinabi ng Propeta SAW, man salla alayya salatan wahidatan, sallallahu alayhi 10 salawatin, wa huttat anhu 10 khatiyatin. Sinabi ng Propeta SAW, ang sino mang nanalangin sa akin ng pagpapala ng 1 beses, siya ay pagpalain ng Allah ng 10 beses at buburahin sa kanya ang 10 nagawa niyang pagkakamali. Ang ikaapat na mga magagandang ginagawa sa araw ng Jum'ah ay ang pagbasa ng Suratul Kahf. An Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a Suratul Kahf fi yawm al-Jum'ah adaa lahu min an-nuri ma bayna al-jum'atayn. Rawahu an-Nisa'i wal Baihaqi wal Hakim. Nang ibig sabihin nito na siyang naiulat ni Abu Sa'id al-Khudri, sumakanyang nawang kaluguran ng Allah na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sinumang nakapagbasa ng Suratul Kahf sa araw ng Jum'ah, bibigyan ng liwanag ang buhay niya sa pagitan ng 2 Jum'ah. Ang ikalima na magandang ginagawa sa araw ng Jum'ah, ang panalangin sa huling oras ng araw ng Jum'ah. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jum'ati sa'atun la yuwafiquhuma 'abdun muslimun yas'alullahu azza wa jalla fiha khaira a'tahu iyah wa hiya ba'da al-'asr. Rawahu Ahmad. Nang ibig sabihin nito na siyang naiulat ni Abu Sa'id at ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, may isang oras sa araw ng Jum'ah na dapat samantalahin ng isang Muslim ang panalangin dito, dahil kung ito ay kanyang matagpuan sa kanyang panalangin sa Allah ng kabutihan, at ito ay may tutugma ayon sa pagtugon ng Allah sa kanyang panalangin, ibibigay sa kanya ito. At ito ay ang oras na pagkatapos ng asar, isinalaysay ni Ahmad. Ang huling punto na nais nating linawin dito ay ang pagkakataon na kuminsan na nagkatagpo ang araw ng Jum'ah at ng Eid sa isang araw. Ibig sabihin, sa araw ng Jum'ah, yun na rin yung araw ng Eid. Kaya, ano ang dapat nating gagawin? Ang naiulat ng mga scholar, kapag nagkaisa ang araw ng Jum'ah at ang araw ng Eid, mawawalan na ng pagkaobligado ang araw ng Jum'ah sa sinumang nagsagawa ng Eid. Dahil ayon sa naiulat ni Zaid ibn Arqam, sinabi niyang ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, salla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Eida thumma rakhasa fil Jum'ah faqala man sha'a an yusalliya falyusalli. Minsan nagsala ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ng salatul Eid,
pagkatapos nito ay binigyan ng kalayaan, kumbaga, ang tao sa pagdalo sa araw ng Jum'ah. At sinabi niya, ang sino mang nais magsala sa araw ng Jum'ah ay magsala. At sino mang hindi, ito ay maaari din. Nang ibig sabihin, ang sino mang dumalo sa Salatul Eid sa araw ng Jum'ah, kahit na hindi siya dadalo sa sala sa Jum'ah, pero kailangan niyang magsala ng duhur ng 4 na rakah. At kung siya ay dadalo ng sala sa Jum'ah, ito ang siyang pinaka mainam, ang magsala sa Salatul Eid at magsala sa Salatul Jum'ah. Dito magtatapos ang aral natin ngayon, kaya sa susunod ay magbibigay naman tayo ng karagdagang aral sa ating mga aral na dapat nating matutunan dito sa ating palatuntunan na ito.